Pwede na? 1, 2, 3, go! Hello mga bata! Andito na naman si Teacher Emma ng St. Benedict Baker Center. Ngayon naman po ay magkukwento tayo tungkol sa mga bagay na hugis, bilog. Ang magiging bida sa kwento natin ito ay tungkol kay bilog na itlog. Ang napakagandang kwentong ito ay ginawa o kwento ni Ginoong Al Santos at iginuhit naman ni Ginang Josefina Sanchez. O mga bata, handa na ba kayo makinig? Dito sa ating kwento, makikilala at makikita natin ang mga bagay na hugis bilog. No, mga bagay na hugis bilog, napakarami nating makikita rito. Pakwan, araw, holen, lobo, at syempre yung bilog na itlog. O handa na ba kayong makinig? O sige. Malungkot na naman si bilog na itlog ng manok. Tinukso na naman siya ng mga kalarong itlog. Sabi ng inahing manok, bilog ang buwan ng isinilang si bilog, kaya ibang-iba ang kanyang ayos. Hindi matulis ang tuktok at hindi malaki ang kanyang batok. Madalas iparis sa bola, lobo at holen si bilog. Kaya minsan, umalis siyang masama ang loob. Pupunta na nga lang ako sa malayong puok, sabi niyang nagpagulong-gulong at nagpaikot-ikot. Masama ang kanyang loob. Habang gumugulong, sumisikat na noon ang araw sa silangan. Nakita ng araw si bilog sa isang taniman. Bakit ka malungkot? Tanong ng araw kay bilog. Tinutokso nila ako dahil sa aking kakaibang ayos. Walang masama sa pagiging bilog, ang sabi ni araw. Masdan mong mabuti ang aking magiging ayos. Habang tumataas ako sa ulap, makikita mo na ako ay nagiging bilog. Pareho pala tayong bilog. Tuwang-tuwang sigaw ni bilog na itlog. Dahil nalaman niya, meron din pala siyang kaparis na hugis. At iyon nga ay si Haring Araw. Oo, tulad ng mga planeta sa kalawakan, tulad ng mundong iyong ginugulungan, Anang Araw. Sa paglaganap ng liwanag ng araw, nagising ang mga tanim sa paligid ni Bilog. Naglabasan ang mga pakwan na pagkapipitog. Bakit ka malungkot? Tanong ng pakwan sa itlog. Tinutokso nila ako dahil sa aking ayos, ang sagot ni Bilog. Ay, huwag kang maggalala, kaparis ka rin namin, ang sabi ng pakwan. Tingnan mo, habang kami ay bumibilog at namimintog, kami ay mas magiging masarap. Kaya walang masama sa pagiging itlog. Maya-maya'y nagdaan ang gulong ng jeep. Bakit ka malungkot? Tanong nito sa itlog. Tinutokso nila ako dahil sa aking pagiging bilog. Ang sagot ni Bilog. Isipin mo, batang itlog, sabi ng gulong. Kung di ako bilog, paano ko aabot sa sasakyan para mapalitan ang gulong na nagputok? Kung wala akong may kotse bang harurot? Ginabi sa pag-iisip si Bilog. Wala nga yatang masama sa aking ayos. Babalik na nga ako sa aking mga kapitid at sa aking inahing manok. Nakasalubong ng buwan si Bilog. Ginagabi ka yata, Bilog, sa paglilibot ng bati ng buwan. Ihahatid kita sa pag-uwi, batang itlog. Tingnan mo, maliwanag ang paligid dahil ako'y bilog na bilog. Kung ako'y bilog na bilog, mas malaganap ang aking liwanag. Kahit pagod, masayang nagpaikot-ikot at nagpagulong-gulong si Bilog pabalik sa kanilang tahanan. Sinalubong siya ng kanyang ina na labis na nasisiyahan at ng kanya pang ibang mga kapatid. Sa kwentong ito, ayan, makikita natin na nung una
ay naggugulumihanan ang isip ni Bilog dahil kakaiba siya Bilog. Pero sa kanyang paglalayas, doon niya nalaman ang kahalagahan ng pagiging bilog. At doon niya rin nalaman na marami palang mga bagay na bilog ang hugis na nakakatulong sa kanilang pamayanan. So, nagsama-sama na si nanay, ang kanyang mga kapatid, at si Bilog, ang bilog na itlog. Mga bata, nasiyahan ba kayo sa ating kwento? Maganda, hindi ba? Ayan, pwede nyo siyang ikwento sa iba nyo pang mga kalaro pag kayo ay nagkasama-sama. Bye-bye! Sa muling pagkikita natin, abangan nyo lagi si Teacher Emma na maghahatid sa inyo ng iba't ibang klase ng kwento.